Pa rin ang gagawin ko. Ang aking plataforma... Si dating Pangulong Joseph Estrada ang ika-4 na presidential candidate na aming nakapanayam sa kandidato. What is your greatest extravagance? Siguro, when I'm with my friends, I'm fond of eating. Wala ka akong relos eh, wristband lang. Wala akong sising. Pinagmalaki ni Erap ang mga nagawa noon ng Administrasyong Estrada. Among all the presidents and post-Marcos presidents, ako ang nakapagbigay ng the biggest real per capita budget for social services and the biggest budget on health. Kung muling mauupo sa Malacanang, ano kaya ang may iba sa administrasyon ni Erap? Ang may iba doon, hindi nila kaya pababay na. For sure. Bakit? Anong gagawin nyo na iba? Secret. Talaga hindi nila ako mapapababa. Sinagot din ni Erap ang mga usapin tungkol sa pagbibigay sa kanya ng pardon ni Pangulong Arroyo at sa muli niyang pagtakbo bilang presidente. Di ba po kasama doon yung kasunduan na hindi na kayo tatakbo muli? Wala akong kausap na gano'n, wala akong kasunduan na gano'n. At ako hindi humingi sa kanya ng pardon. Nilinaw din ng dating Pangulo ang tunay na motibo sa muling pagkandidato. Ang pagtakbo niyo po to, vindication ba ang nais niyo? Redemption ba to? O pagtatapos ng inyong political career sa high note? Ang aking frustration, hindi ko napagpatuloy yung aking mga programa na pro-poor. Yun lamang aking ambisyon. Maasa raw si Erap na muli siyang pagtitiwalaan ng taong bayan sa darating na eleksyon. Sa kanyang pagsalang naman sa UH Hiritan 2010, sinabi ni Independent Presidential Candidate Nicanor Perlas na bubuo siya ng cabinet level na ahensya para sa civil society. Paraan daw ito para magkaroon ng malakas sa tinig ang mga kabataan sa pamamalakan ng gobyerno. Sa isyu naman ng pagtataas ng matrikula, pag-uusap daw ang kailangan para magkaroon ng solusyon. Sa naturang isyu, dapat daw mailahad ang punto ng kampo ng mga estudyante at gobyerno sa halip na magbangayan. Dapat meron dyan participatory process. Kailangan yung mga conflicting parties magkaroon ng unawaan para mas magkakaroon ng dialogue and process para maintindihan ano yung both sides. Mga reklamong pang-aabuso laban sa ilang tauhan ng simbahang Katoliko pinaiimbestigahan na ng gobyerno ng Germany. Bumuo ng isang investigating panel para busisiin ang mga alegasyon ng sexual abuse. Pag-aaralan ng panel ang mga naisampan ng reklamo at kung paano paparusahan ng batas ang mga ganitong kaso. Inaasahang ilalabas ang resulta ng investigasyon sa katapusan ng taon. Amazing balita! May kakaibang biik sa Zamboanga City. May tigli-5 kuko sa halip na 4 ang bawat paa nito. Noong isang buwan daw ipinanganak ang biik na nag-iisang lalaki sa 10 biik na isinilang. Itinuturing itong pampabuenas ng pamilyang nag-aalaga rito kaya hindi raw nila ito ibebenta. Katunayan alagang-alaga ng pamilya ang biik na binibigyan pa ng gatas at bitamina para mapanatiling malusog. Pagsilang ng kauna-unahang macaque monkey sa Poland, ipinanganak po ang unggoy sa isang zoo sa lungsod ng Wrocław. At malaking blessing daw ito dahil kumukonti na nga ang mga tinatawag na macaque monkeys sa buong mundo. Inaasahang marami pang macaque monkeys ang isisilang sa Wrocław Zoo sa bahagi ng European Breeding Program. Bagong United Nations Goodwill Ambassador Against Tuberculosis. Makikibahagi si Craig sa Stop TB Partnership ng organisasyon. Pinaiigting ngayon ang kampanya laban sa TB. Halos 2 milyon ang namatay sa sakit na ito noong 2008. 9 na milyon naman ang nagkakasakit ng TB taon-taon. Bago pa man ang kanyang appointment, pumunta si Craig sa ilang bansa tulad ng South Africa para sa awareness campaign tungkol sa sakit. World premiere ng Nanny McPhee and the Big Bang sa London star-studded. Dumalo ang mga miyembro ng cast na sina Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal at Rhys Evans. Agaw eksena naman ang Hungarian pig na si Scarlett na kasali rin sa pelikula. Muling gumanap si Emma bilang isang magical nanny.
Pumunta siya sa isang farm at tutulungan niya ang isang stressed mother na gagampanan ni Maggie sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Gayon din sa pagliligtas ng farm mula sa kanyang evil brother-in-law habang nasa giyera ang kanyang asawa. I hear. Justin Timberlake dumating na sa bansa. Pasado alas 5 ng umaga kanina nang lumapag ang eroplano ng international singer sa NAIA. Narito si Justin para sa isang concert na gaganapin sa SM Mall of Asia sa Sabado. Hindi naman nagpaunlak ng interview sa media si Justin. Thanks for tuning in, guys. Ako si Luan Di, ang inyong morning kachikahan. Magkita-kita po tayong muli bukas dito lang sa Unang Chika. Rhea, Igan? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang balita, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Gravio. Ito ang unang balita. As of March 24 poll update, wala pa ring pagbabago sa kabuoang tali ng lahat ng 7-Eleven stores. Pero sa Quezon City, Noynoy still dominates the lead with 38% of votes, followed by Gibo with 16% votes, at si Villar na nakakuha ng may 13% votes. Abangan naman bukas kung sino ang papasok sa Magic 3 sa Las Piñas. Poll results are neither official nor scientific and only reflect the views of those who purchased 7 Elections Gulf products during the duration of the promo. Hanggang May 4, 2010 na lang pwede mag-participate sa informal poll na ito. Huwag na magpahuli! Grab a Gulp today and make your vote count!